Nadine, ano to? Anong sinabi ko sa'yo about sa pagkain sa junk foods? Sarap na sarap pa si Nadine sa pagkain ng biniling chichirya ng papa niya sa online. Pinakatago-tago niya pa yon dahil bantay nga ng kanyang mama ang lahat ng kanyang kinakain. Bawal siyang kumain ng mga pinagbabawal nito dahil para rito nakakapangit sa balat niya. Mama, kaunti lang naman po. Mahina niyang sabi. Palagi ko po kasing nakikita yan online, trending pa. Nakatikim na po ang lahat ng kaklase ko. Ako lang po ang hindi. Sobrang curious po ako. Umiling agad ang kanyang inang si Greta at itinapon yun sa basurahan. Parang gumuho ang lahat kay Nadine. Hindi naman siya sosobra. Gusto niya lang tikman. Nagtimpla agad ang kanyang ina ng pangpadigest. Ano ka ba naman? May pageant kang sasalihan. Binabantayan natin ang figure mo. Tapos kakain ka ng ganyan. Gusto mo bang magkaroon ng bilbil, ha? Dapat maganda lagi ang figure mo, Nadine. At ituwid mo nga yung upo mo. Hindi ganyang umupo ang beauty queen. Tinuwid niya naman ang kanyang likod. Yun na naman ang kanyang inang si Greta. Tinatama siya sa lahat ng kilos niya. Parang gusto pa yata ng kanyang mama na maging malapit na siya sa pagiging perpekto. Ano bang aasahan sa anak ng isang beauty queen at title holder na katulad ng kanyang ina? Simula bata pa lang si Nadine, sinasali na siya ng ina sa mga beauty pageant. 4 years old pa lang si Nadine, rumarampa na siya sa entablado. Pinasasali sa mga model class. Ni hindi man lang siya tinatanong kung yon ang kanyang gusto. Mama, hindi ko naman po siguro kailangang seryosohin ang pageant. Maliit lang naman po ang pageant. 15 years old pa lang naman po ako at hindi na natuloy ni Nadine ang sinasabi. Naningkit agad ang mga mata ni Greta. Malaki man o maliit, dapat seryosohin mo lahat ng pageant na sinasalihan mo. Dahil dyan mahuhubog ang pagiging beauty queen mo. At ang palagi dapat aim mo, manalo lang at palaging maiuwi ang corona. Ganyan ako dati. Ang disiplina at determinasyon kong maging beauty queen, dapat meron ka rin. Matamang tiningnan ni Nadine ang kanyang ina. Sobrang taas ng expectation nito sa kanya. Palagi na lang yon ang pinapaalala sa kanya na kailangang maging isang beauty queen siya katulad nito. Iniisip ni Nadine na kapag mama niya ang nasa paligid, dapat panatag sa pakiramdam. Pero hindi ganoon ang kanyang nararamdaman. Palaging istrikto at parating may sinusunod na standard si Greta. Nadine, wag nang matigas ang ulo mo. Ayokong makita ka pang kumakain ulit ng ganon. Paano ka naka-order nun? Sa akin dapat lumulusot kapag may dumarating sa bahay ah. Naiinis na sabi ni Greta. Ako lang po. Pagsisinungaling ni Nadine kahit nang papa niya naman ang nag-order sa kanya ng mga pagkain iyon. Sorry po, natakam lang po ako. Hindi ang hindi healthy na pagkain ang talagang nakakapagpabahala kay Greta. Yon ay ang katotohanan na si Nadine ay hindi nananatili sa mahigpit na diet para mapanatili ang beauty queen figure nito. Bata pa lang siya, teenager, pero pinipilit ng ayusin ang katawan para sa mga ganoong patimpalak. Subalit nasa genes na naman din talaga nila yon. Mas matangkad si Nadine kumpara sa ibang mga kaklase niya. Mas may hubog na rin siya, kaya mas natutuwa ang ina na ganoon ang kanyang pangangatawan. Meron ka bang idea kung gaano karaming workout ang kinakailangan para mapanatili ang isang figure na tulad ng sayo? Nagpatuloy si Greta sa pagbibigay ng sermon sa kanya. Nadine, alam mo namang hindi mabilis ang metabolism mo. Madali ka pang tumaba kaya nga minomonitor natin. Sisirain mo lahat ng pinaghirapan ko. Noon pa man ay nahuhumaling si Greta sa sariling imahe dahil marami ring nanghihinayang rito noon. At ngayon, nahuhumaling na rin ito kay Nadine na tuparin ang pangarap ng ina para dito. Dating beauty queen din naman ang mama niyang si Greta. Pangbato ng bansa para sa mga international pageants. Nasira nga lamang ang lahat at hindi natuloy dahil sa isang aksidente. Naging dahilan yon kaya hindi na ito makalakad ng maayos. Naputulan ng isang paa at umasa na lang sa prosthetic na paa. Sorry po talaga mama. Mahinang saad ni Nadine. Hindi na matatanggal ng sorry ang carbs na nilagay mo sa katawan mo. Sabi ni Greta at halatang naiinis na sa kanya. Sa tingin mo, makakakain ka na lang ng kahit anong gusto mo dahil bata ka? Hindi ko ginawa ang lahat ng pagsisikap na to sa pagpapalaki sa'yo para lang itapon mo. Nais kong maging magaling ka kaysa doon. Gusto kong manalo ka sa bawat laban mo. Nag-crack ang boses ni Greta sa bigat ng frustration nito.
Gusto kong ikaw ang pupunta sa mga international pageant na hindi ko kaya, Nadine. Naiintindihan mo ba kung ano nakataya dito? Pangarap ko yun. Opo, alam ko naman po yun, Mama. Naging kanya ang pangarap ng kanyang ina, gustuhin man niya o hindi, para lamang siyang isang puppet ni Greta. Kahit isang beses nga, hindi nito tinanong kung ano ang gusto niya. Mabuti, sabi ni Greta at tiningnan siyang mabuti. Dahil kung hindi mo huhubugin ang sarili mo sa larangang to, kung hindi mo sisimulang seryosohin to, hindi mo to magagawa, Nadine. At lahat ng panahong ginugol ko, mga effort na binigay ko, mawawala ng saysay. Magiging ordinaryo ka lang. Hindi napigilan ni Nadine magsalita. Ano po bang problema sa pagiging ordinaryo, Mama? As long as masaya and stable ang buhay, okay naman po yun, di ba? Napailing si Greta. Hindi ako nagpapalaki ng ordinaryo lang, Nadine. Alam kong mas magaling ka pa riyan. Tahimik na tumango si Nadine. Ayaw niyang biguin ang kanyang ina. Tahimik na tumango si Nadine. Ayaw niyang biguin ang kanyang ina. Hindi niya kayang gawin yon. Ngunit hindi niya sigurado kung hanggang kailan niya kayang magpanggap na yun rin ang kanyang pangarap. Mas gagalingan ko pa po, Mama. Mahina niyang sabi. Bahagyang tumango si Greta bilang pagsang-ayon bago siya tinalikuran. Sa ilang sandali, iniisip niya kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong mangarap ng sarili niyang mga pangarap. Hanggang doon na lang ba talaga ang buhay ni Nadine? Gawing bilanggo sa anino ng kanyang mama. Kinain mo na bang in-order ko sa'yo? Nakangiting tanong ng kanyang amang si Henry nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Nasarpan ka siguro. Inubusan mo ako. Sabi ko na nga na sabay nating ubusin, di ba? Napabuntong hininga naman si Nadine. 3 piraso lang po ang nakain ko, Papa. Tinapon na po ni Mama. Sorry po, nahuli niya po akong kinakain yon. Ang mahal pa naman po ng bili nyo. Nawala ang ngiti ni Henry na nakasuot pa ng uniform ng pulis. Ganun ba? Sayang naman. Napaka-stricto talaga ng mama mo sa mga kinakain mo. Hayaan mo at kapag sinundo kita, ikakain kita sa... yung nauuso sa mga kabataan ngayon. Sangopasal? Mahina namang tumawa si Nadine. Sangyupsal po, Papa. Yun. Oo, sangyupsal. Ganun tayo, anak. Kakain tayo ng marami. Hindi natin isasama ang mama mo. Killjoy si Greta. Kaya tayo na lang. Sabi pa ng kanyang ama. Tipid na lang umiti si Nadine. Alam niya namang hindi niya magagawa yon. Mailihim man nila yun ni Henry, makikita pa rin sa pagdagdag ng kanyang timbang. Umiling si Nadine. Huwag na po, Papa. Malalaman niya yun eh. Inakbayan naman siya nito. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kapag nakain mo na, ano pa bang magagawa niya? Hindi pwedeng palagi siyang mahigpit dahil sasali ka na naman sa pageant. Hindi naman dun habang buhay tatakbo ang buhay mo. Gumuhit ang malawak ng ngiti ni Nadine, kaya mas gusto niyang kasama ang kanyang ama. Pakiramdam niya, malaya siyang gawin ang mga bagay na talagang hilig niya. Pinagbabawalan man siya sa ibang bagay pero hinahayaan pa rin siya ni Henry na magdesisyon para sa sarili. Hindi katulad ng mama niyang ultimo pagkain kakainin, pinapakialaman at dinidiktahan pa. Yun nga lang, dahil sa pagiging maluwag ni Henry sa kanya, palagi namang inaaway ni Greta. Nakatayo si Nadine sa pasilyo. Pinapakinggan niya ang mga magulang mula sa kusina. Hindi alam ng mga ito na nandoon lang siya. Hinahayaan mo siyang kumain ng kahit na anong gusto niya, Henry. Matinis ang boses ni Greta at puno ng pagkabigo. Paano magkakasya sa katawan niyang damit na yon para sa photoshoot kung tumataba na siya? Bakit mo pinabayaan ng ganito? Sumunod ang boses ni Henry. 18 na siya. Pero para sa akin, teenager pa lang ang anak natin, Greta. Hayaan mo siyang maging bata kahit minsan. Hindi siya isang manika na pwede mong bihisan at kontrolin. Dapat hayaan mo siyang magsaya sa kanyang buhay. Pero bukas ng photoshoot, Henry. Bulalas ni Greta. At tumataba na siya. Alam mo naman na swimwear na yon. Maraming nag-aabang. At kapag may nakitang mali, mababash agad si Nadine. Kailangang nasa peak condition siya para dito. Hindi mo maaaring hayaan siyang kumain ng kahit anong gusto niya. Sinasabotahin mo ng mga gusto kong mangyari para kay Nadine. Hindi nga kami humihingi ng kahit isang kusing sayo sa mga ginagastos ni Nadine sa pagsali sa mga pageant. May iniingatan ng image si Nadine.
Bukod sa pagiging suki ng mga bigating beauty pageants, model din talaga siya. Marami siyang sponsor at doon sila kumukuha ni Greta ng mga igagastos para sa pagsali sa mga pageant. Madali lang naman sa kanyang makakuha ng endorsement. Marami na rin ang opportunity, lalo na't nasa legal age na siya. Idagdag pa ang nakadikit sa kanya na pangalan ni Greta. Maraming natutuwa at nag-e-expect sa katulad niya na anak ng isang beauty queen. Hindi ko sinasabotahe ang mga gusto mong mangyari, Greta. Mas malakas na ang boses ni Henry. Magkahalong galit at pagod ang narinig ni Nadine. Ang akin lang, binibigyan ko siya ng kalayaan na gumawa ng desisyon para sa sarili niya. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi kailangan maging perpekto si Nadine. Kailangan lang niyang maging masaya sa mga simpleng bagay. At yun ang pinagkakait mo. Kumain lang kami ng mga gusto niya dahil nanalo ang banda nila sa school. Ni hindi mo man lang na-congratulate ang anak mo. Idiniin ni Nadine ang likod niya sa dingding. Wala naman siyang gusto sa kahit na anong gusto ni Greta para sa kanya. Ayaw niyang maging beauty queen. Wala siyang pakialam sa photoshoot. Nagawa lang niya yon dahil mapilit ang kanyang ina. Dahil hindi siya makatanggi at dahil natatakot siyang biguin si Greta. Marami nang pinagdaanan sa buhay ang kanyang ina at gusto niyang intindihin iyon. Narinig niya ang matalim na paghinga ng kanyang ina. Tingnan mo nga, Henry. Ikaw ang may kasalanan. Tinuruan mo pang mag-gitara kaya nawiwili sa pagbabanda. Paano kapag na-impluwensyahan ng masama si Nadine? Dapat nakatuon siya sa isang bagay na totoo at malayo ang mararating. Hindi nag-aaksaya ng kanyang oras sa isang cheap na hobby lang. Masakit ang mga salita ni Greta. Hindi kailanman naiintindihan ng kanyang ina ang kahit na anong gustuhin niya. Dahil taliwas naman yon sa gusto nito. Mahigpit na ngayon ang boses ni Henry. Anong mali sa pagtugtog ng gitara? Hobby lang yun ni Nadine. Pinag-iinitan mo pa? Puro ka pageant. Pageant! Marami pang kayang gawin ng anak natin. Pero nililimitahan mo lang dyan. At sa tingin mo, hindi ko sinusuportahan si Nadine. Ikaw ang sumusubok na pilitin siya sa hulma na ginawa mo para sa kanya. Hindi siya ikaw, Greta. Magkaiba kayo. Kaya lahat ng gusto mo, huwag mong ipilit sa kanya. Napangisi si Greta at halos marinig ni Nadine ang pangalipusta sa boses ng kanyang ina. Sinusubukan kong tulungan siyang magtagumpay, Henry. Hindi naman niya gagawing karera ang musika. Talagang gusto niya lang gawin yon. Kaya lang, para kay Greta, distraction yon para sa kanya. Ni hindi nga alam ng kanyang ina na gusto niya lang maging simpleng preschool teacher. Wala siyang pakialam sa mga korona o tropeyo o katanyagan. Gusto niya lang maging guro sa mga bata, nagugugulin ang kanyang mga araw kasama ang mga ito, turuang sumayaw at kumanta, istrum ang kanyang gitara para sa kanila, at ipakita sa mga ito kung paano makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Siguro, tama ka. Sa wakas ay nagsalita muli si Henry, halatang pagod na sa pakikipagtalo. Siguro hindi sapat ang ginagawa ko para tulungan siyang maghanda para sa mga pageant na gusto mo. Ngunit hindi ko siya pipilitin na maging isang tao na hindi naman siya. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Greta. Ang mga away na ganoon na si Nadine ang dahilan, tipikal na nangyayari na lamang. Kahit naman hindi magkaunawaan ang kanyang mga magulang, may nagpapakumbaba pa rin sa mga ito. Gayunpaman, kahit paulit-ulit man na pag-awayan ang tungkol kay Nadine, kay Greta pa rin nakagustuhan ang nasusunod. Nadine, hintay ka lang saglit dito. Parating na ang team na kukuha sa'yo ng photo at video. Sabi sa kanya ng assistant ng may-ari ng university kung saan siya nag-aaral. Tumango naman siya kaagad. Sige po, ma'am. Kinuha si Nadine bilang bagong school ambassador. Kahit siya, nabigla na lang din na may ganoon. Depende rin naman kasi sa manager niya kung anong racket ang ibibigay. Mabuti na lang talaga naisip na ni Greta na ikuha siya ng manager. At least, hindi siya araw-araw na pinipressure sa pageants. May ibang projects na naman para sa kanya. Isang karangalan ang mapiling kumatawan sa universidad. Ngunit may isang bagay na hindi niya napaghandaan. Si Howell, ang photographer niya sa buong project na yon. Bakit kailangang siya pa? Bulong ni Nadine sa sarili nang makita itong pumasok roon. Madalas ay masyadong kritikal ang mga titig, masyadong matalas ang mga galaw, na para bang hindi na makapaghintay na matapos ang shoot. Gustong isipin ni Nadine na perfectionist lang ito, pero hindi yon,
Ramdam talaga niyang inis. Pwede bang pakibawasan ang pagiging entitled mo? Seryosong sabi ng binata. Natigilan si Nadine. Excuse me? Medyo naiinis niyang tanong. Hindi agad sinalubong ni Howell ang kanyang tingin. Kinalikot nito ang kamera at inayos ang lens. Sabi ko, subukan mong huwag magmukhang self-assured. Ang galing mo talaga kapag mga ganitong bagay. Ako ang ambassador, sabi ni Nadine at pilit na huminahon. Anong sinasabi mong entitled ako? Pinaghirapan ko ang posisyong to. Ano bang problema mo sa akin? Nung nakaraan pa kita napapansin, palaging ang init ng dugo mo pagdating sa akin. Sa loob ng ilang sandali, nanatiling tahimik si Howell. Tatalikod na sana si Nadine nang magsalita ulit ito. May nahimigan pa nga siyang pait sa boses ng binata. Walang personalan dapat. Kaso ang hirap hindi personalin, sabi ni Howell at mataman siyang tiningnan. Kaya lang talaga, hindi ko dapat ang nasa posisyong to. Lalong lumalim ang pagkalito ni Nadine. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasasabi mo? Matalim ang tingin ni Howell at halos nanghahamon na. Si Sophie dapat ang nasa posisyon mo ngayon. Siyang dapat na napili para sa papel na to. At siyang mas nangangailangan ng scholarship kesa sa'yo. Nandito ka dahil sa swerte ka at malakas lang ang kapit mo. Hindi mo naiintindihan kung bakit mahalaga to. Sophie? Napakurap si Nadine. Hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Kailangan niya rin naman ng scholarship, kaya nga pilit na rin nakipag-agawan si Nadine para hindi na siya mamroblema sa kanyang tuition fee. Marami na rin kasi silang gastusin sa pagsali ng pageants. Sophie? Medyo natawa si Nadine at hindi makapaniwala. Seryoso ka ba? Si Sophie ang laging may sinasabi tungkol sa akin. Siya yung umaarte na parang ako palagi ang problema. Wala siyang ginawa kundi ang maging masungit at magmaldita sa akin, kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. At ngayon sasabihin mo sa akin, deserve niya ngayon ang spot ko? Umigting ang panga ni Howell at saglit na nakita ni Nadine ang pagkadismaya sa mga mata nito. Childhood friend ko siya, okay? Sa wakas ay pag-amin ni Howell. Mas kailangan niya to kaysa sa'yo. Siyang taong mas nagsisikap, lumalaban para umasenso, habang ikaw, umuulan na lang ang mga ganito sa'yo. Hindi napigilan ni Nadine. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang matalim, halos hindi makapaniwalang tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ano bang akala mo sa akin? Hindi kailangan to? Maayos na pumili ang school ng bagong ambassador mula sa mga student at wala akong nakikitang mali sa pagpili sa akin. Kahit ibang mapili, kahit si Sophie pa, hindi ko kikwestiyonin yon. Kaya bakit ngayong ako ang napili? May nasasabi kayo. Seriously? Paano kayo nag-iisip niyan? Humakbang si Nadine palapit sa binata. Diretsyong sinalubong ang mga mata nito. Howell, hayaan mong linawin ko ang lahat sa'yo. Alam kong karapat-dapat ako sa spot na to. Nakuha ko na. Nagawa ko ng trabaho at nagtagumpay ako. At napatunayan ko na ako ang tamang tao para kumatawan sa paaralang ito. Kaya kalokohan na tumayo ka dyan at sabihin sa akin na hindi ako bagay dito. Hindi lang nakuha ng kaibigan mong gusto niya. Ako nang aawayin mo? Napaka-unreasonable mo. Magkaibigan nga kayo. Sana sabihin mo sa kanya, mas galingan niya para siya ang napili at sa kanya na ibigay ang scholarship. Ibinuka ni Howell ang bibig para sumagot, pero muling nagsalita si Nadine. Hindi ako hihingi ng paumanhin dahil lang ako ang napili sa papel na to. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi mabasa ang mukha ni Howell, ngunit masasabi ni Nadine na hindi ito masaya. Wala na siyang pakialam, wala siyang dapat patunayan. Kung hindi matanggap ng binata na siya ang napili para sa pagkakataong yon, hindi niya napipilitin pa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Howell. Halatang bigo, ngunit tumango. Fine, tapusin na lang natin ang shoot. Ngumiti si Nadine at halatang nang-aasar pa. Magandang ideya. Bumalik na si Nadine sa dati niyang pwesto, pero para naman siyang naubos. Hindi niya naman talaga gusto ang mga ganoong gawain. Kung pwede niya lang ibigay kay Sophie, nagawa niya na. Yun nga lang, kapag nagpaubaya siya, si Greta naman ang magagalit sa kanya. Nagawa ko na, Papa. Cum laude po ako. Sa wakas, tapos na po ako sa kolehiyo. Nakangiting sabi ni Nadine. Puno naman ng emosyon ang boses ni Henry habang mahigpit ang yakap sa kanya.
I'm so proud of you, Nadine. Pinaghirapan mo to. Tumango si Nadine. Napaisip po ako, Papa. Mag-enroll po ako sa isang review center sa susunod na buwan para ready po ako sa licensure exam. Gustong-gusto ko na po talagang magturo. Kinikilig na agad ako kapag iniisip ko pa lang na tinatawag na po ako na teacher na din ng mga bata. Ngunit habang nagsasalita siya, sinasabi ang mga susunod na plano, nandoon ang kanyang ina. Mukhang may ibang plano na naman para sa kanya. Masaya akong nakatapos ka na din, sabi ni Greta at may tipid ng ngiti sa mga labi. Pero napakalit ng iniisip mo. Isang guro? Talaga? Sayang kung ibuburo mo lang ang sarili mo sa pagiging guro. Sinasayang mo ang potential mo sa pageantry, anak. Nawala ang ngiti ni Nadine. Narinig niya na yun dati. Ang kanyang inay hindi kailanman naging ganap na sumusuporta sa kanyang piniling karera. Masaya si Greta na nakatapos siya, pero may iba pa rin na gusto niyang tahakin. Mama, matagal ko na po itong pinag-isipan. Mahinahong sabi ni Nadine. Gusto ko pong magturo. Ito po ang gusto ko noon pa man. Alam ko pong ito ang tamang landas para sa akin. Naningkit ang mga mata ni Greta. Matagal mo nang pinag-isipan yan, pero matagal pang mangyayari. Sa pagkakataong to, gusto kong isipin mo talaga kung ano ang magagawa mo. Dapat makasali ka na sa national pageant sa susunod na taon. Marami na rin ang nag-aabang sa'yo dahil matagal-tagal ka nang hindi sumasali. Nadurog ang puso ni Nadine. Ilang libong beses niya nang narinig ang mga salitang yon. Palagi siyang gustong itulak ni Greta sa mundong hindi niya naman talaga gusto. Pero ayoko po niyan, Mama, sabi ni Nadine at pilit na pinapatatag ang boses. Gusto ko pong magturo. Gusto ko pong gumawa ng tunay na pagbabago sa buhay ko. Ilang taon na rin naman po akong sumasali sa mga ganyan. Tumigas ang ekspresyon ni Greta. Makinig ka na din. Kailangan mong isipin kung ano ang pinakamainam para sa'yo. Anong pinakamahusay para sa kinabukasan mo? Ang pageantry ay hindi lang tungkol sa corona. Ito ay tungkol sa mga pintuan na binubuksan para sa'yo. At magkakaroon ka ng mga pagkakataong kumatawan sa isang bagay na mas malaki. Ayaw mo ba nun? Lumipat ang tingin ni Nadine sa kanyang ama na tahimik na nagmamasid sa usapan. Isipin mo na lang, Nadine. Pamimilit pa ni Greta. Mayroon kang isang taon upang maghanda. Magkakaroon ka ng maraming oras naman kung gusto mo talagang maging teacher. Pero ipagpaliban muna natin sa ngayon, ha? Tumingin si Nadine sa kanyang amang si Henry. Ang tingin sa mga mata nito ay nagsabi sa kanya ng lahat. Hindi siya masaya sa direksyon na itinutulak ng kanyang ina, pero alam nilang mahirap pigilan si Greta. Ramdam ni Nadine ang bigat ng desisyong bumabaon sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapawi ang frustration na bumabalot sa kanya. Sige po, Mama, gagawin ko po. Sasali ako sa pageant next year. Pero pagkatapos po nito, susundan ko naman po ang aking sariling landas. Kukuha po ako ng licensure exam at magiging guro ako. Hindi na po ako magpapapigil pa. Ngumiti si Greta, isang nasisihang ngiti. At pinilit ni Nadine ang isang ngiti bilang ganti. Pagbibigyan niya muna ang gusto ni Greta. Bahala na kung ano ang mangyayari. Kasama na nga ni Nadine sa lahat ang kanyang ina. Maging sa audition, kasama niya rin ito. Talagang suportado siya ng mama niya pagdating sa mga ganoon. Magniningning ka dito, Nadine. Nararamdaman ko. May ngiti sa mga labi ni Greta. Marami pong mas magaganda kaysa sa akin, Mama, sabi ni Nadine habang hinihimas ang tela ng kanyang dress. Lahat po sila lumulutang din ng ganda. Hindi niya maitatanggi ang pressure na nararamdaman. Parang may bigat na bumabagabag sa kanyang dibdib. Habang naghihintay sila, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babae. Nakilala agad ni Nadine ang mag-ina. Si Miranda, ang first runner-up ng Miss Eco World Philippines 2000 pageant. At ang anak nitong babae na si Margot na minana ang lahat ng kagandahan sa ina. Agad na nakakuha ng atensyon ang presensya ni Miranda sa silid. Hindi niya maiwasang mapansin si Greta na bahagyang natigilan sa kanyang tabi. Nasa mukha nito ang hinanakit at pait na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Si Miranda yan, bulong ni Greta at halatang naiinis. Siyang kumatawan sa Pilipinas, ang first runner-up sa batch namin. Ako dapat yon, pero dahil nga sa aksidente, hindi na ako natuloy.
Napatingin si Nadine sa kanyang ina. Alam niya ang kwento. Si Greta ay kinurunahang Miss Eco World Philippines noong 2000. Ang nagwagi sa prestihiyosong pageant na magpapadala ng isang maswerteng babae sa international na kompetisyon. Ngunit pagkatapos ng koronasyon, isang aksidente sa sasakyan ang nagdulot kay Greta ng isang permanenteng pinsala. Ang korona, gaya ng magiging kapalaran, ipinasa kay Miranda. Ilang beses nang narinig ni Nadine ang mga detalye ng aksidenteng yon. Gayon din ang mapait na boses ni Greta kapag pinag-uusapan nila si Miranda. Kung pwede lang, sabi ni Greta. Kung iba na lang sanang nangyari. Umupo si Miranda at Margot sa mga upuan sa malapit. Narinig ni Nadine ang boses ni Miranda. Ang mga salita ng ginang parang mga punyal na nababalot ng magalang na kagandahan. Alam mo, sabi ni Miranda sa isang grupo ng mga babae, palaging isang kahihiyan kapag ang isang tao ay may napakaraming potensyal pero hindi gaanong nagamit. Maswerte ako. Hindi ako na-aksidente tulad ng ibang tao dyan at hindi na kanyang rumampa. Handa akong kumatawan sa bansa. Hindi katulad ng iba na, hindi na makalakad ng maayos. Bumilis ang tibok ng puso ni Nadine. Malinaw naman kung sino ang tinutukoy ni Miranda. Si Greta, ang mama niyang napilitan ng isuko ang korona. Napasulyap si Nadine sa ina na humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ramdam niya ang nag-aalab na sama ng loob nito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Miranda. I guess, ganyan ang takbo ng tadhana. Ang ilan sa atin, inilalaan lamang para sa magagandang bagay. Ang iba naman, kumukupas na lang sila at mananatiling naiiwan. Napalunok ng mariin si Nadine. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Greta. Bahagyang nanginginig pa ang mga kamay sa kandungan. Sa wakas, umalis na rin naman ang mag-ina sa tabi nila. Narinig mo ba yun, Nadine? Tanong ni Greta at punong-puno ng gigil ang boses. Sa tingin ni Miranda, siya ang pinakamahusay, di ba? Pero alam nating dalawa na nakarating lang siya sa kinatatayuan niya dahil nahadlangan ng aksidente ko. Hindi naman siya karapat-dapat sa title na yon. Kaya ngayon, bawiin mo ang titulo para sa akin. Ikaw ang mananalo sa pageant na to. Ikaw ang magiging kinatawan ng bansa natin. Naiintindihan mo ba ako, Nadine? Pinilit niyang tumango. Alam ko po, Mama. Susubukan ko pong gawin ang best ko. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang pressure. Mataas ang inaasahan ng kanyang ina. Hindi lang yun pagkapanalo para kay Greta, kundi pagpapatunay na karapat-dapat ito sa nawala rito. Ngunit hindi sigurado si Nadine kung kaya niya bang gawin ang inaasahan ng kanyang mama. Pero, Mama, kaya ko po bang tapatan si Margot? Nag-aalala niyang tanong. Biglang lumingon si Greta. Tense pang mukha nito. Kaya mo na din. Dapat kayanin mo. Kung gusto mong magtagumpay, ito ang tamang landas. Kung manalo ka, mapatunayan mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang pinaghirapan ko noon. Hindi ko na to hahayaang mawala ulit. Ikaw ang maghahatid sa amin pabalik sa kung saan kami nararapat ni Miranda. Para naman mabawasan ang kayabangan ng babaeng yon. Nagsimula na ang preparasyon para sa laban. Sobrang naging abala si Nadine sa lahat. Pati mga strategies, pinag-aralan nila. Kaya ng preliminary, isa siya sa lumutang na kandidata. Napasama na rin siya sa top. Kaya lang sa rehearsals, sa dami ng makikita niya, talagang si Howell pa. Hindi niya alam na isa ito sa cameraman sa mismong araw ng coronation night. Idagdag pang ito ang kasamang photographer at cameraman kapag pumupunta sa event ang mga kandidata. Kahit saan talaga, palagi na lang kitang nakikita. Pangaasar ni Howell sa kanya. Parang kabuti. Napairap naman si Nadine. At least, magandang kabuti. Hanggang ngayon ba naman, issue mo pa rin ang pagpili sa akin ng school dati? Kumusta na kayo ng childhood friend mo na dinefend mo sa akin noon? Stay strong ba? Tumawa naman si Howell. Ikaw yata ang hindi makalimot sa issue nating dalawa ng college. Sige na, pumwesto ka na ron, Miss Beauty Queen. Plastikin mo ng mga bata. Nanlaki naman ang mga mata ni Nadine at naiirita na talaga. Anong plastikin? Ngumisi naman ang binata. Ano bang tingin nyo sa tinatawag nyo? Kayong mga kandidata kayo, puro kaplastikan lang ang alam. Nagbabait-baitan. Kunwari may pakialam sa bansa pero wala naman. Pumunta kayo rito sa bahay ampunan. Akala nyo naman kung sinong mga santa.
Pumupunta lang sa mga ganito para may masabing advocacy. Napairap naman si Nadine. Ewan ko sa'yo, masyado kang negative sa mga taong nasa paligid mo. Kung yun ang tingin mo sa amin, pues ibahin mo ko. Bawat ginagawa ko, totoo ako sa sarili ko. At itong mga batang to kanina, hindi ko sila kayang plastikin. Mahirap na ngang pinagdadaanan nila. Dadagdagan ko pa ba? Diyan ka na nga. Dapat talaga hindi na ako nakikipag-usap sa'yo, Howell. Aalis na sana si Nadine, pero biglang nagsalita ulit si Howell. Ang ganda mo. Nabingi yata siya. Ano? Umiwas ito ng tingin at inayos ang lens ng kamera. Ang ganda ng mga ngiti mo habang kinakantahan ng mga bata kanina. Tumaas ang mga kilay niya. Maganda kasi totoo ang pinakita ko. Tuluyan na siyang umalis sa tabi ng binata. Pero nang makalayo, hindi niya na napigilang mapangiti. Gusto lang pala siyang purihin kung ano-ano pang sinasabi. Kaya lang, ang sayang naramdaman ni Nadine sa buong journey ng pageant na yon dahil kay Howell, madali lang na masisira. Ang mga huling sandali ng pageant ay malabo na. Tumayo si Nadine sa entablado. Tumitibok ang kanyang puso nang ipahayag ng host ang nangungunang 3 finalists. Punong-puno ng sigawan ang mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ng mga sandaling yon, wala na sa kanyang mga kamay ang magiging resulta. Umalingaw-ngaw ang boses ng host at inihayag ang second runner-up. Nadine Santos! Masaya naman si Nadine pero nang maalala niya ang mukha ng kanyang ina na siguradong nanonood, alam niya na ang magiging reaksyon nito. Napatingin siya sa isa pang kandidata at kay Margo na anak ni Miranda. At katulad ng inaasahan ng lahat, ang dalagang ayaw manalo ni Greta ang nanalo. Sobrang lapit na sa corona, sabi ni Greta habang abala sa pag-iimpake ng mga ginamit ni Nadine. Pero pangatlo ka pa rin, Nadine. Hindi ka nanalo. Anak pa rin ng Miranda na yun ang nanalo. Naiinis ako. Naramdaman ni Nadine ang paninikip ng kanyang dibdib. Ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko. Pero si Margo, mas maganda po siya at mas maganda po ang performance niya. Wala pong duda yon. Nanliit ang mga mata ni Greta. Mas magaling siya? Ganon? Hindi. Siya lang ang may pangalan dahil sa nanay niyang mayabang. Sa kanilang legacy dahil inagaw nila sa akin yon. Dapat ikaw nanalo na din. Dapat natalo mo siya. Tumulo ang kanyang mga luha. Binawasan niyang makeup at nag-retouch. May party kasama ang mga judges at organization. Siguradong hahanapin siya roon, pero sa ginagawa ng mama niya. Pero sa ginagawa ng nanay niya, hindi niya alam kung may lakas pa siyang dumalo. Sorry po. I'm sorry, Mama. Garal-galang boses na sabi ni Nadine. Tila hindi napansin ni Greta ang mga luha sa mga mata niya. Hindi man lang siya inabot para aliwin. Ni hindi man lang siya tiningnan at yakapin. Sa halip, pinagkrus nito ang mga braso sa dibdib at mariin siyang tiningnan. Hindi sapat ang sorry. Kailangan mong talunin siya. Kailangan mong patunayan na kaya mo ang hindi ko kaya. Kung ano ang hindi kaya ng henerasyon namin ni Miranda, ibinigay ko ang lahat para dito. Para magkaroon ka ng pagkakataong gawin ang hindi ko nagawa dati. At hindi ka pa rin nanalo. Nadurog ang puso ni Nadine. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang bigat na hindi niya kayang dalhin. Gusto niyang sumigaw para sabihin sa ina na hindi yun makatarungan. Na kahit anong pilit ni Nadine, hindi niya kayang tuparin ang mga imposibleng inaasahan na itinakda ni Greta sa kanya. Ngunit sa halip, pinigilan niya ang kanyang mga luha. Makikipagkompetensya pa rin naman po ako internationally. Ibang title na nga lang po. Namamaos ang boses na sabi ni Nadine. Susubukan ko po ulit. Gagawin ko po ang best ko. Magsasanay ako ng mas mabuti. Magiging mas mahusay po ako sa susunod. Umiling si Greta. Halata pa rin ang pagkabigo. Hindi sapat, Nadine. Hindi tumaayos ng pakikipagkompetensya sa international. Kailangan mong talunin si Margo. At hindi naman niya ng title na napanalunan ko dati. Pero sige, ano pa bang magagawa ko? Nandyan na. Ang dapat na lang mangyari, hindi manalo si Margo. At ikaw naman ang dapat manalo sa international. Hindi lang nakikipagkompetensya si Nadine para sa kanyang sarili. Hindi lang siya nagsusumikap na manalo. Sinusubukan niyang punan ang isang pagkukulang upang bawiin ang isang bagay na hindi kailanman naging sa nanay niya para bawiin pa.
Pumikit si Nadine at nanginginig ang mga kamay sa tagiliran. Gagawin ko po ang best ko, pangako po mama, susubukan ko. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakatingin sa malamig na mga mata ng kanyang ina, alam ni Nadine ang totoo. Kahit anong pilit niya, hindi yon magiging sapat para kay Greta. Maaring nadulas ang korona sa kanyang mga daliri sa gabing yon, pero kailangan niya pa ring ilaban. At kahit gaano kasakit yon para kay Nadine, alam niyang patuloy siyang lalaban. Dahil sa mata ng kanyang ina, yun lang ang paraan para tunay na manalo siya. Nauna nang umuwi ang kanyang ina at manager. Naiwan naman siya sa hotel dahil bukod sa party, may meeting pa para sa mga representatives sa mga international pageants. Congrats anak, masayang papa para sa'yo. Bati ng ama ni Nadine sa kabilang linya. Nanood kami kanina ng mga kasamahan ko rito sa police station. Nag-cheer kami. May mga banner pa nga ang ninong mo kanina. Gawa ng mga ninang mo. Ang galing mo na din. Namuo ang luha sa mga mata niya. Salamat po papa. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Garal-galang boses mo. Umiiyak ka ba? Hindi po. Pagsisinungaling ni Nadine. Sinundo ko ang mama mo kanina. Mainit ang ulo. Mukhang hindi natuwa sa pagkapanalo mo bilang second runner-up. Pagpasensyahan mo ng mama mo. Malumanay ang boses ng kanyang ama. Napakagatlabi si Nadine. Ayos lang po papa. Napabuntong hininga si Henry. Alam kong masama ang loob mo. Kahit hindi ka na muna umuwi anak. Gabi na rin naman. Mag-check-in ka na lang dyan. Bigyan mo muna ang sarili mo ng oras para kumalma. Ako nang bahala sa mama mo. Tumulo na ang kanyang mga luha. Pulis ang kanyang ama, medyo marahas at mahigpit din naman. Pero pagdating sa kanila ni Greta, malawak palagi ang pangunawa nito. Mas mahaba ang pasensya nito pagdating sa kanilang mag-ina. Kaya lubos niyang hinahangaan bilang mabuting tatay at asawa ni Greta si Henry. Nang matapos ang tawag, pilit na pinakalma ni Nadine ang sarili. Umalis na muna siya sa party na yon. Pumunta muna siya sa pool area ng hotel at doon tumambay. Hindi rin naman kasi talaga siya maparty na klase ng tao. Maya-maya'y may naglapag ng puting panyo sa kanyang kandungan. Nakakaawa ka naman kapag umiiyak. Lumingon siya kay Howell. Anong ginagawa mo rito? Namulsa si Howell at tumabi sa kanya. Wala lang, nagpapahangin lang. Naiingayin ako sa taas eh. Kinuha niyang panyo ng binata at pinunasan ng mga luha. Pasensya ka na, kailangan mo pang makita to. Nagkibit balikat si Howell. Okay lang, nakita ko rin naman lahat kanina sa backstage. Nakita kong naiirita ang nanay mo. Talaga bang gustong-gusto mong manalo? Huminga siya ng malalim. Bakit? Ano ba dapat ang hinahangad kapag sasali sa mga competition? Hindi ba dapat na manalo? Yun ang gusto ni mama na palaging nasa isip ko. Dapat manalo ako. Mataman siya nitong tiningnan. Ikaw, ano bang nasa isip mo? Gusto mo ba talaga tong ginagawa mo? Hindi agad nakasagot si Nadine. Hindi niya alam kung tamang ibahagi kay Howell ang lahat. Gayunpaman, alam niya rin naman na maayos itong kausap. Hindi rin ito tsismoso at ng mga sandaling yon, gustong-gusto niya lang talaga ng kausap at taong makikinig sa kanya. Ayoko sa lahat ng to. Lakas loob na pag-amin ni Nadine. Ayokong maging beauty queen. Ayokong sumali sa mga pageant. Ayokong sundan ng anino ng mama ko. Ayaw mo pala? Sabi ni Howell. Bakit ka pa rin nandito? Matanda ka na. Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Tiningnan niya ng mabuti ang binata. Dahil sa pagmamahal, Howell, mahal ko si mama. Pangarap niya rin to para sa sarili niya. Simula nang mawalan siya ng isang paa, para siyang na-stuck sa pangarap niyang maging beauty queen. Naawa ako sa kanya. Iniisip ko, gagawin ko to ng isang beses, tapos best ko na agad ang ibibigay ko. Kaso, kapag wala talaga sa puso ang isang bagay, talagang nahihirapan tayong kunin. At yun ang hindi maintindihan ng mama ko. Nagulat na lang si Nadine nang punasan ni Howell ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki. Tahan na, Nadine. Pero mas lalo lamang siyang umiyak. Parang doon lang siya sumabog at sa yakap ni Howell, doon siya sandaling napanatag. Basta ng gabing yon, si Howell ang naging kasama niya. Bumalik na rin naman sila sa party. Naging komportable si Nadine sa binata at masaya rin namang kasama ito. Saglit niyang nakalimutan ang problema kay Greta. Pero sa pagising sa umaga,
mukhang panibagong problema na naman ang bubungad sa kanya. Bumukas ang mga mata ni Nadine. Tumagos ang liwanag ng umaga sa mga kortina na nagliliwanag sa kanyang hotel room. Tamad siyang nag-inat, pero nang lumipat ang kanyang tingin sa gilid ng kama, parang umalpas pati kaluluwa niya sa katawan. Howell? Napalunok si Nadine. Gumalaw ito at yumakap pa sa kanya na tila komportableng-komportable. Doon niya napagtanto, pareho silang nakahubad. Hindi, mahina niyang sabi at sinubukang lumayo kay Howell. Anong nangyari kagabi? Gumalaw si Howell at bahagyang umungol. Nang imulat nito ang mga mata, nakalakpang tingin ito sa kanya. Napaupo ito bigla nang mapagtantong nandoon siya. Anong? Nauutal na sabi ni Howell. May bahid ng hindi makapaniwala ang boses. Nadine, anong? Naiiritan niya naman itong tiningnan. Ikaw ang dapat tinatanong ko dyan. Ikaw ang lalaki. Bakit may nangyaring ganito sa atin? Mabilis niyang itinakip ang mga saplot hanggang sa kanyang dibdib. Hindi pa rin lubos na maunawaan ni Nadine ang nangyari. Nagpalitan silang dalawa ng tingin. Teka lang, ang huling naaalala ko, ikaw ang humila sa akin dito. Sabi mo matutulog na tayo. Alam ko, ako ang naunang natulog. Sabi pa ni Howell. Malakas niya itong itinulak. So, anong sinasabi mo? Ako may kasalanan? Ako ang unang natulog sa ating dalawa. Sa pagkakatanda ko, nang makaligo ako at nahimasmasan sa kalasingan, ikaw ang tumabi sa akin. Inamoy-amoy mo pa nga ako. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi alam ni Nadine ang pumasok sa utak niya para ayain si Howell sa kanyang kwarto. Ang natatandaan niya lang, pagkatapos ng party, bumaba pa sila at naghanap ng bar para uminom. At si Nadine, isang babae lang na maaakit lang din. Samantalang si Howell, isang lalaki na hindi rin makakapagpigil. Ayoko na. Sinapo ni Nadine ang ulo. Una't huling inom ko na talaga yon, hindi na ako uulit. Bumagal ang paghinga ni Nadine pero ang bilis pa rin ng tibok ng puso niya. Si Howell na nakatulala pa rin ay sinusuklay ng kamay ang buhok. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Parang nasa party tayo tapos ngayon... Pahina ng pahina na sabi ni Howell. Tumayo siya bilang pagsang-ayon. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi to dapat ganito. Hindi dapat nangyari sa atin to. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Dahan-dahan silang umayos ng upo. Naunang tumayo si Howell, naglakad sa gilid ng silid upang kunin ang mga damit. Sumunod naman si Nadine at mabilis ding nagbihis. Nang makapagbihis na silang dalawa, umupo sila sa magkabilang gilid ng kama. Ramdam na ramdam ni Nadine ang tensyon. Tumikhim si Howell. Nadine, makinig ka. Alam kong hindi inaasahan to at gusto kong managot sa nangyari. Alam kong unang pagkakataon mo to at nakuha ko ang... Pinutol ito ni Nadine at umiling-iling. Hindi mo kailangang managot sa anumang bagay. Pagkakamali lang naman to, Howell. Wala tong ibig sabihin. Matatanda na rin naman tayo. Nasa atin na rin ang desisyon kung paano magre-react dito, Howell. Tumingin si Howell sa kanya. Umawang ang bibig ng binata. Parang may gusto pang sabihin sa kanya pero hindi na rin naman itinuloy. Huminga ng malalim si Nadine. Ayaw kong gawin itong komplikado. Isipin na lang natin na kasuwalang nangyari sa atin kagabi. Ayoko rin napapasok ako sa isang relationship na ganito lang ang reason. Kailangan ko ng higit pa ron at higit din ang kailangan mo. Tila nag-alinlangan si Howell. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Nasaktan ba kita? Hindi naman, okay lang ako, Howell. Pareho naman tayong nagkamali at nagpadala sa mga katawan natin. Hindi ko sinasabing nagsisisi ako kagabi. Dagdag ni Nadine at tinitigan ito sa mga mata. Pero gusto kong kalimutan ang nangyari. Kailangan kong makamove on dito at huwag nang isipin pa. Isang gabi lang yun. Yun lang. Sige. Mahinang sabi ni Howell at tumayo. Igagalang ko ang desisyon mo. Naalis na ako. Mag-iingat ka, Nadine. Pinanood niya itong umalis. Naging bahagi man ng isang mahalagang gabi si Howell, ngunit hindi niya ito nakikita sa kanyang hinaharap. Sa pagsara ng pinto, huminga ng malalim si Nadine. Akala niya'y hanggang doon na lang ang lahat, pero may isang biyayang darating na talagang hindi inaasahan. Ano bang nangyayari sa'yo? May panis ka bang nakain, Nadine? Tanong ng kanyang trainer sa pasarela.
Umiling si Nadine at pinunasan ang kanyang bibig. Hindi ko nga po alam, coach. Basta ilang linggo na pong masamang pakiramdam ko. Napailing naman ito. Nako, ang mabuti pa, umuwi ka muna. Paano ka magko-compete sa international pageant kung ganyan ang kalusugan mo? Yun na nga muna ang kanyang ginawa. Pero hindi muna umuwi si Nadine. Katawan niya yon kaya pinagdududahan niya na. May hinala na siya pero ayaw niya munang aminin sa sarili hanggat hindi pa siya nasusuri. Habang tinitingnan si Nadine ng doktor, para nang lalamunin ang buong sistema niya ng kaba. Wala siyang kasama. Siya lang talagang naglakas loob na gawing iyon. Naririnig mo yon? Congratulations, Miss Santos. You're 3 weeks pregnant. Saad ng doktor. Umawang ang bibig ni Nadine. Talaga po bang buntis ako? Tumango naman ito. Napalunok si Nadine habang tinitingnan ng machine. Hindi siya makapaniwala. Hindi naman sa ayaw niya sa bata, subalit marami pa siyang kailangang gawin, partikular na ang gusto ni Greta para sa kanya. At papaano niya bibigyan ng buong pamilya ang batang nasa kanya kung wala naman silang relasyon ni Howell? Ilang linggo rin niyang tinago iyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang, lalo na kay Greta. Gayunpaman, alam ni Nadine sa sarili na hindi niya yon maitatago pa. Howell! Tawag niya rito at inabangan itong makalabas sa opisina. Kumunot ang noo ng binata. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka? Miss mo na ako? Siya naman ang napangiwi. Seryoso? Itatanong mo talaga yan? Narinig yon ng mga katrabaho ni Howell kaya inulan ito ng asar. Sino ba namang hindi matatawa sa binata? Kabadong-kabado nang makita siya pero biglang magsasabi ng ganoon. Napabuntong hininga si Howell. Mini-message kita sa page mo nung mga nakaraang linggo pa. Hindi ka nagre-reply. Hindi ko nakuha ang number mo. Hindi ko rin alam ang real account mo. Unti-unti nang kumukunot ang noo ni Nadine. Bakit gusto mo akong i-message? Manager ko ang may hawak ng pages ko. Ako lang at malalapit lang ang nakakaalam ng real account ko. May sadya siya kay Howell pero hindi niya mapigilang mag-usisa. Napapaisip siya kung bakit kailangan pang makausap siya. Gayong malinaw sa kanilang dalawa na natapos na ang lahat sa gabing iyon. Naghanap ng mga tamang salita si Howell. Inaasahan ko baka mag-message ka sa akin. Iniisip ko sa ating dalawa, ikaw ang hindi makakalimot sa nangyari sa atin. Dahil babae ka at ako ang una mo. Humalukip-kip si Nadine. Bakit hindi ko naman makakalimutan? Nakalimutan ko na nga eh. Bakit? Hindi ka makalimot? Hindi. Hindi ko talaga makalimutan. Tumaas ang mga kilay ni Howell. Bakit ka nandito kung ganun? Ibig sabihin, hindi mo rin makalimutan? Sabi ko naman sa'yo, pananagutan kita. Subukan natin. Try natin kung mag-work. Gawin mo akong boyfriend mo. Pinutol niya agad ito sa mga sinasabi nito. Buntis ako. Nalaglag ang mga panga ni Howell. Biglang nanghina ang mga binti nito at napakapit pa sa kanya. Anong sinabi mo? Buntis nga ako, Howell. Bulong ni Nadine para walang makarinig. Pinilit umayos ng binata. Napanunok ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Maya-may napangiti ito at kalaunan naging tawa na. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Medyo naiinis na tanong ni Nadine. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ni Howell at may bahid pa rin ng ngiti. Anong gusto mong gawin ko? Kahit ano, ikaw ang bahala. Kung asawa agad, ayos lang. Kung gusto mong magpaligaw muna para mas makilala mo ako, okay lang din. Basta maging parte ako ng buhay nyo. Kahit ano. Hindi agad nakasagot si Nadine. Wala naman siyang konkretong plano nang pumunta siya kay Howell. Ang alam niya lang, kailangan niyang sabihin dito. Makaurong na sa international pageant at masabi niya sa mga magulang ang dahilan. Nagulat na lang si Nadine na kahit kasasabi niya lang, sobrang dami na agad plano ni Howell. Pareho naman silang matanda na at professional na ito, pero hindi niya lang talaga inasahan na ganoon na agad ang iniisip ng binata. Bahagya siyang napaatras. Teka lang, wait, nabibigla ako sa sinasabi mo. Pag-iisipan ko muna. Aim for the crown lang dapat, pero bakit baby ang nakuha ko? Mahina naman itong tumawa. Ako rin naman, trabaho lang ang pinunta ko, pero inuwi ako ng second runner-up. Nanlaki naman ang mga mata ni Nadine. Hindi naman. Wala naman ako sa tamang isip ko noon. Basta, aatras na ako sa pageant dahil mapapansin na to sa ilang buwan pa. Magagalit ang mama ko kaya kailangan ko ng kasama magpaliwanag sa kanila.
Ihanda mo ng sarili mo. Pulis ang papa ko. Pero hindi man lang natakot ang loko at tumawa pa nga. Kahit ilang beses niya pa akong sapakin, basta ibigay niya sa akin ang kamay ng anak niya. Mabilis naman siyang kinilabutan. Ewan ko sa'yo, basta i-message na lang kita. Ako munang magsasabi sa kanila, tapos saka kita ipapakilala bilang ama ng anak ko. Tinalikuran niya na lang ang binata, pero mahina na lang din siyang tumawa sa sunod nitong sinabi. Papakasal ka sa akin ah. Bulalas nito. Kung ayaw mo, liligawan kita. Matagal na kitang gusto. Kahit ang arte-arte mo, gustong-gusto pa rin kita. Nadine, hindi kita makalimutan. Sana hindi mo rin ako makalimutan. Natatawang sumakay na lang si Nadine sa kanyang sasakyan. Parang dati, magkaaway lang sila. Sa mga tanong pa lang ni Howell kanina, alam niyang may pagtingin na ito sa kanya. Kaya siguro ako nabuntis. Inakit mo talaga siguro ko. Bulong pa ni Nadine habang nagmamaneho pa uwi. Yun nga lang, nawala iyon nang maalala ang kanyang inang si Greta. Siguradong mas madidismaya ito at magagalit. Ngayong buntis na siya at may balak pang bumuo ng pamilya, hindi na siya nito mahihila sa mundo ng pageantry. Nadine! Malakas na tawag ni Greta sa kanya. Tumawag sa akin ng manager mo. Umatras ka sa national pageant mo? Anong kalokohan to? Huminga siya ng malalim. Alam na darating ang araw na yon. Hindi po ako qualified, mama. Buntis po ako. Nagkatinginan silang mag-ama. Nauna niya nang nasabi kay Henry iyon. Kahit nasapak nito si Howell, mas tuwid at makatuwiran naman itong mag-isip. Hindi rin agad nagpadala sa emosyon. Mas natatakot lang talaga siya kay Greta magsabi. Ano? Buntis ka? Paano mabubuntis ka wala ka namang boyfriend? Bulalas ni Greta sa kanya. Galit na galit. Nagsalita si Henry. May boyfriend na si Nadine. Maayos naman ang boyfriend. Matanda na naman sila. Okay nang bumuo ng pamilya. Marahas na lumingon si Greta sa asawa nito. Alam mo to? Alam mo at ngayon mo lang sinasabi sa akin? Ano to? Ha? Lumapit sa kanya si Greta at malakas siyang sinampal. Nakakadismaya ka. Bakit ka nagpabuntis? Alam mo namang may upcoming international pageant ka. Anong ginawa mo? Bakit ganito? At buntis pa? Kapag nagkaroon ka ng anak at asawa, hindi ka na magiging qualified pa kapag sumali ka ulit. Tumulo ang mga luha ni Nadine. Sorry po. Bakas ang inis sa mukha ni Henry at pumagitna sa kanila. Hanggang ngayon ba naman, ang lintik na beauty pageant pa rin yung iniisip mo? Hinawakan ni Nadine ang braso ng ama. Papa, wag na. Lumandas na rin ang mga luha sa mga mata ni Greta. Paano hindi ko iisipin, Henry? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin to. Nag-effort ako para kay Nadine. Gusto kong ipagpatuloy niya ang mga pangarap ko dahil kapag nagtagumpay siya, para na rin akong nagtagumpay. Napailing si Henry. Pero hindi mo pa rin iniisip ang anak natin. Palaging pangarap mo. Pangarap mo. Paano naman ang pangarap ni Nadine? Buong buhay ng anak natin, dinidiktahan mo. Hinahayaan ka namin kasi alam naming matindi rin naman ang pinagdaanan mo, Greta. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama to. Kung umurong ang anak natin doon, suportahan mo na lang. Hindi yung pipilitin mo pa. Inawat ni Nadine ang mga magulang. Pa, tama na po. Ako po ang may kasalanan dito. Huwag po kayong mag-away. Mabilis ang paghinga ni Greta. Hindi ito makatingin sa kanilang mag-ama. Namumuo na rin ang mga luha sa mga mata ni Henry. Wala kang kasalanan, Nadine. Itong mama mo ang dapat magising sa kahibangan niya. Paulit-ulit na lang inisip ang pangarap. Nakalimutan ng maging mabuting ina't asawa. Tinulak ni Greta si Henry. Hindi totoo yan. Totoo. Sigaw ng kanyang ama. Magising ka dahil sinasaktan mo na ng paulit-ulit ang damdamin ng anak natin. At ako, kapag nakikita kong ganito si Nadine, nasasaktan din ako. Ang bait-bait niyan eh. Palagi kang iniintindi sa mga gusto mo. Pero anong ginagawa mo kapag kailangan ka niya? Nakikinig ka ba? Hindi, Greta. Niyakap na lang ni Nadine mula sa tagiliran ang kanyang ama. Nasasaktan siya na nag-aaway ang mga ito ng dahil sa kanya. Ayaw niyang maging ganoon ang kanyang pamilya dahil lang sa mga desisyon niyang biglaan. Nagpatuloy ang kanyang amang si Henry. Halos hindi na makahinga. Alam mo, ayaw kong maging disgrasyadang anak natin. Ayaw kong mabubuntis ito ng hindi kasal. Pasalamat na lang ako at matinong lalaki ang nakabuntis kay Nadine. Pero alam mo, Greta, nang malaman kong nabuntis ng anak natin at bubuo na ng pamilya, masayang masaya pa rin ako.
Alam mo kung bakit? Ha? Kasi Greta, hindi natin naibigay ang masayang pamilya kay Nadine. Nabigo tayo. Naintindihan mo ba yun? Pinilit mo siya sa mga bagay na ayaw niya. At ako, dahil palagi kang pinagbibigyan at mahal na mahal ka, nagbulag-bulagan na lang sa paraan ng pagpapalaki mo. Wala tayong kwentang mga magulang, Greta. Yun ang totoo. Hindi na napigilan ni Nadine ang paghikbi. Nadudurog ang kanyang puso para sa kanyang ama. Yun na palang sa loobin ni Henry. Akala niya, siya lang ang mabigat ang kalooban at puno ng pagtatampo kay Greta. Maya-maya'y hinila siya ni Henry. Nagulat siya nang mag-impake ito ng gamit. Gamit ni Nadine at sarili nitong mga gamit. Henry, teka lang! Saan kayo pupunta? Sasama ako! May bahid ng takot na sabi ni Greta. Pero matigas pa rin ang kanyang ama. Hindi, alis na kami. Hanggang hindi nagbubukas yung isip mo sa mga nagawa mo. Hindi kami uuwi rito ng anak mo. Pinigilan din ni Nadine ang kanyang ama. Pero desidido talaga ito. Namalayan niya na lang na nasa sasakyan siya at hinahatid ni Henry sa bahay ni Howell. Doon ka muna sa boyfriend mo, anak. Saad ni Henry. Pinunasan niyang mga luha. Kayo, saan po kayo tutuloy? Papa, si Mama, bumalik na lang po kaya tayo ron. Umiling si Henry. Hindi ko naman iiwan ang mama mo. Tinatakot ko lang. Hindi ko naman kayang matulog nang hindi katabi si Greta. Saka, hihinga lang ng kaunti. Puro na kami away. Ikaw lang ang inaalala ko na din. Ayoko ma-stress ka. Kaya dadalhin muna kita kay Howell. At baka makaapekto pa yan sa baby ninyo. Nang makarating sa bahay ng binata, inalo at inalagaan naman siya nito ng maayos. Sa mga lumipas na araw, muli na rin namang nagkaayos ang kanyang mga magulang. Kaya nang makita niya isang umaga sa loob ng bahay ni Howell si Greta, hindi na siya nabigla. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Anak, sorry talaga. Patawarin mo si Mama, ha? Sobrang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Lumandas ang luha sa kanyang pisngi. Sorry din po kung na-disappoint ko po kayo. Umiling si Greta. Hindi, wag mo nang isipin pa yon. Nang umalis kayo ng papa mo, mas na-realize ko na mas mahalaga kayo kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Sorry talaga kung naging makasarili ako, lalo na sa'yo. Simula ng araw na yon, muli silang nagkaayos. Nakilala na rin ni Greta si Howell. Hindi nagtagal, kinasal din sila ng binata. 1 taon pagkatapos mga anak, nakapag-take ng board exam si Nadine. Naging isang ganap ng guro at masaya sa simpleng karera na tinatahak. Pagod ka na, mahal? Tanong ni Howell habang kargang anak nila. Napangiti naman siya at kinuha ang baby nila. Hindi ako mapapagod. Mahal kong ginagawa ko. Isa pa, lambing nyo lang. Grabe na ulit ang energy ko. Natawa naman ang kanyang asawa. Hindi masabi ni Nadine na naging pabayang ina sa kanya si Greta. Hindi lang talaga siguro ito buo ng maging isang ina, kaya napunta sa kanya lahat ng frustration nito sa buhay. Gayunpaman, minahal at inalagaan pa rin naman siya nito. At ngayong isa na rin siyang ganap na ina, alam ni Nadine sa sarili niya na kaya niyang maging mabuting ina sa sariling paraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa mundo, tayo ay mga ina. Pero sa ating pamilya, tayo ang mundo nila. Kaya hanggat kaya natin, bigyan natin sila ng mundo na may pagmamahal, pag-aalaga, pangunawa at punong-puno ng saya. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.